Isang fighter jet ng China na kaya raw magsagawa ng nuclear airstrike ang namataang lumilipad sa ibabaw ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. At ayon sa isang eksperto, tila pagpapakita raw ito ng intensyon ng China na bakuran ang naturang bahura. Sa desisyon ng International Arbitral Tribunal, walang karapatan ng China na paalisin ang mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal na kilala rin bilang Panatag Shoal. Samantala, habang hindi pa tapos ang gusot sa West Philippine Sea, inihahanda na raw ng lokal na pamahalaan ng Zambales ang alternatibong pagkakakitaan ng mga mangingisda. Live mula sa Zambales, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, nabahala yung ilang mga residente rito sa Masinloc nang ipakita natin ng GMA News ang isang social media image na in-upload ng China. Pero hindi pala ito isang ordinaryong eroplano, bagkus isang warplane. Narito ang ulat. Ito ang H-6K, isang nuclear-capable bomber aircraft ng China. Makikitang nasa ibabaw ng Bajo de Masinloc o ang Panatag o Scarborough Shoal. Naipost ng kanilang Air Force ang litrato 2 araw matapos manalo ang Pilipinas sa arbitration case laban sa China. Mahigit 120 nautical miles lang ang Panatag Shoal sa bayan ng Masinloc. Kami bilang maliit na bayan lang, siyempre natatakot din sa ginagawa nitong China government. Baka ayaw nilang makipag-usap. Gusto nila talaga ng gira. Hindi pa rin tiyak kung ano ang intensyon ng China sa pag-upload ng larawang ito. Pero naging malinaw ang kanilang posisyon na hindi nila kikilalanin ang resulta ng arbitration case. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose, hinihintay pa nila ang opisyal na report kaugnay sa insidente bago magkomento. Para sa isang security analyst, gustong ipakita ng China ang intensyon nilang bakuran ng inaangking teritoryo. Gustong ipakita ng China na hawak pa rin nila ang Scarborough Shoal at hindi nila binibitawan ito hanggat hindi pa nag-uusap ang Pilipinas at ang China. Dama ito ng ilang mangingisdang nangahas pumalaot sa Bajo de Masinloc. Ngayon talagang halos araw-araw kami nababa ng rubber boat. At habang di pa tapos ang gusot, inihahanda na raw ng lokal na pamahalaan ng Zambales ang alternatibong pagkakakitaan ng mga naiipit na mangingisda. Yung payaw ay lalagay lang ng hindi naman malapit sa Scarborough. At doon kikita sila kahit papano. Meron din tayong poultry racing dyan. Jessica, ayon sa Kapitolyo ng Zambales, huwag daw magpasindak ang mga Sambalenyo dito sa larawang ito. Pero kailangan pa rin daw pairalin ang pagkamahinahon dito sa tensyon sa West Philippine Sea. Balik sa'yo, Jessica. So, Bam, ano ang reading ng eksperto? Parang show of force sa parte ng China dito sa pagpapalipad nila ng isang warplane. Kamo? Malinaw that they're not going away anytime soon dahil pinapakita nila na they have the capability na bakuran talaga itong area na to. At sa ating pananaliksik, meron din talagang intention talaga na magkaroon ng presence dito sa Scarborough Shoal dahil napaka-strategic ng lugar na ito. Mula rito, gamit yung kanilang warplane na isang nuclear-capable bomber aircraft, kaya nilang i-target yung mga nearby na mga base na andyan yung Singapore, yung base sa Guam at maging base sa Okinawa, Japan, Estados Unidos. So may ganong strategic location sa gitna mismo ng Pacific Ocean. Okay. At dito sa South China Sea, I mean. In the meantime, ang mga kababayan nating mangingisda riyan, I understand at this time of the year, wala gaanong makapalaot dun sa parting yan dahil malakas ang alon, no? Tsaka may habagat. At this time of the year din, medyo mahirap mangisda riyan. Pero meron bang mga nagtatangkang pumunta pa rin doon at sinusubukan makakuha ng isda kahit itinataboy sila ng Chinese Coast Guard, ba? Jessica, wala rito sa Masinloc, meron talagang mahigpit na bilin sa Coast Guard. Maging sa lokal na pamahalaan na wag munang maglayag papunta roon sa Scarborough Shoal. And for many fishermen, it doesn't really make sense to invest na mag-travel sa Scarborough Shoal dahil it takes around 60,000 pesos ng fuel to get there. It's 120 nautical miles, 16 hours one way. And tapos pagdating nila ron, itataboy lang naman sila. So what they do, they travel sa mga alternatibong fishing grounds dito sa Bolinao, Pangasinan, which is just 8 hours away. Pero yun na, nagkukumpulan sila ron. So kahit ngayong maulan, once merong storm signal, hindi sila pwedeng
maglayag sa dagat. So, ang nangyayari, pag may time lang na ganito, payapa yung dagat, nagkukumpulan sila sa isang area. And yun, hindi na ganun karami yung nahuhuli nila, Jessica. Okay. At ang haba kasi hindi lang naman yan yung parte ng Zambales all the way to Pangasinan and I understand hanggang La Union. Lahat yan ng mga mangingisda yan, lalo na yung mga malalaki ang bangka, nakakapaglayag dati sa Scarborough Shoal. So kung pipigilan ang lahat ng yan, hindi lang yung LGU ng Zambales ang dapat nagsasabi, pati yung LGU ng Pangasinan, LGU ng La Union, sinasabihan dapat yung mga mangingisda na wag munang pumunta ron, di ba? Tama. Hindi lang LGUs natin sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Dahil itong Bajo de Masinloc, traditionally, ay fishing grounds ng iba't ibang mga bansa rin. Nandiyan yung Taiwan, nakakaabot din dyan yung Vietnam. Strategic kasi yung Scarborough Shoal, bukod sa location niya, isa siyang bahura. At kapag nanguhuli sila ron, pwede sila ron nagiging natural shelter nila yan. Pwede sila magpalipas ng gabi dun sa reef mismo hanggang sa, or abutan sila ng bagyo, dito muna sila nagtatago. Pero yun nga, ngayon nagtatago sila sa mga rubber boats at mga ships ng Chinese Coast Guard, Jessica. Okay, maraming salamat sa'yo. Bam Alegre.